Lahat dito sa mundo ay nawawala. Lahat dito sa mundo ay naglalaho. Ang iyong kayamanan, ang iyong mga pinagtrabahuan, isang idlap lang pag may lindol, may bagyo, may baha, ang lahat ng yan ay mawawala. Wala tayong madala pag tayo ay mamatay na. Kung mayroon man tayong madala, hindi din yan makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Walang ibang makapagbigay sa atin ng kaligtasan kundi ang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Hindi sa ngalan ng kanyang ina, hindi sa ngalan ng mga santos o ng mga propeta, kundi sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Siya lamang po nag-iisang nga na pinadala ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Si Kristo Jesus na pinako sa krus. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Kung hindi sa pagdanak ng dugo, kung hindi niya tayo pinadanakan ng kanyang dugo doon sa krus, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. O sa lumang tipan, ang kabayaran ng kasalanan ay dugo ng mga hayop. Dahil sa dugo, nandun ang buhay. Kabayaran ng kasalanan ay buhay. Kaya ito'y binabayaran ng dugo. Dahil nasa dugo ang buhay. Pero nung dumating na dito ang Panginoon, wala na siyang ibang alay. Wala nang ibang alay na natatanggapin ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Hindi sa pagsimba, hindi sa pagbigay ng pira, kundi sa dugo ni Kristo Jesus na dumanak doon sa cross. Yan lang po ang makakapagbigay sa atin ng awat kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanang nagawa. At yan po ang aming ibinabahagi sa inyo dito ngayon na sana inyong tanggapin. Ito po'y libre lang. Ang dugo ng Panginoon ay mapapasatin sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng paniniwala. Kung tayo ay may pagsisisi, paniwalaan po natin ang biyaya ng Panginoon doon sa cross. Yun po ang nandun po ang ating kabayaran para sa ating mga kasalanan. At kung tayo po ay may paniniwala, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang paniniwala na walang gawa ay patay sa harap ng Panginoon. Halos lahat ng tao ay nagsasabi na sila ay may paniniwala. Pero walang kabuluhan ang paniniwala na walang gawa. Ang tunay na paniniwala ay may gawa. At ang gawa na ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pagmamahal. Yan po ang tunay na may pananampalataya. Siya ay may pagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi niya sinasaktan ang kanyang kapwa. Hindi niya dinadarayaan. Hindi niya dinadaya. Hindi niya chinichismis ang kanyang kapwa sapagkat ito ay kanyang minamahal. Yan po ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagmamahal, pagpapatawad, pagtulong sa mga nangangailangan. Yan po ang kalooban ng Diyos. Na tayo ay magmahalan, magpatawaran. Pero ngayon sa sanlibutan, walang pagmamahalan. Ngayon sa sanlibutan, puno ng kasamaan. Araw-araw, napakaraming pinapatay. Ganon kasama ang ating panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Ito'y nasusulat na sa kauli-ulihang mga araw ay mga araw na napakadelikado sapagkat ang mga tao ay walang awa sa kanyang kapwa-tao. Ang tao ay walang takot sa Diyos. Ang tao ay mayayabang, mapagmataas. Ang tao ay hindi na sumusunod sa kanyang mga magulang. Ito ngayon ang ating kapanahunan, mga kapatid at mga kaibigan, puno ng kasamaan. Ito ang sinabi ng Panginoon na tanda na mangyayari.
bago siya babalik. Nalalapit na ang araw ng Panginoon. Pag sabihin natin matagal pa, pwede din. Pero ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Anytime mga kapatid at mga kaibigan, pwede tayong mawala dito sa mundo. Wala po pinipili ang kamatayan. Bata ka pa o matanda ka na, mayaman ka o wala kang pira, may pinag-aralan ka o wala, darating sa buhay mo ang kamatayan. At darating siya, wala kang kaalam-alam, hindi mo alam kung kailan. At sa pagdating niya, sa gusto mo sa hindi, ikay kanyang kukunin. At pagkatapos kanyang kunin sa gusto mo sa hindi, ikay haharap sa hukuman ng Panginoon. Ayan po ang katotohanan mga kapatid at mga kaibigan. Tayong lahat ay mamamatay at pagkatapos ating mamatay, harap tayo sa Panginoon upang tayo ay kanyang huhukman. Kaya po tayo ay kanyang inanyayaan na maghanda sa ating mga sarili. Tayo ay kanyang tinatawag na magsisi at maghanda sa araw na tayo ay haharap sa kanya.